They have the inflated sense of self-importance and in-expect nila yung buong mundo nagre-revolve around sa mga gusto nilang mangyari. Yung isang pagkakamali ay nagiging tama kapag ginagawa ng matanda. Excuse me, I was waiting here before you went. So sabi niya, wala namang pangalan sa'yo na sa'yo yung parking space. Good morning, mahal. Good morning, mahal. Kikilig na lang ito. Kailangan meron kasama talaga yun. So, did you wake up on the right side of the bed in spite of sleeping on the left? Akala ko, in spite of sleeping inside the doghouse. Hindi ka naman sa doghouse natulog ko gabi. Okay naman ako. All's well. Okay lang. Better na. I feel better in your arms. Than last night. No. In my arms. Parang gusto pang pamantay. If ever... Iba naman yun. Parang tayo inisip eh. Ano ba ang happy season ngayong umaga? Habang ako'y nag-i-stretching. Yan. Stretching. Then, usapan natin. Entitled lang din. Bakit? Kasi yung title may na-encounter kasi akong I'm about to park ba, tapos naman yung haba ng pila or matagal ka naghihintay sa mall, tapos hazard ka, naghihintay ka hoping na may lumabas, and finally may lumabas, and since opposite side ka ba, so maghihintay ka na lalabas siya, diba? So, paglabas niya ganun, may iba, nag-insert, at saka nag-park kasi mas pabor siya. O, diba? So, parang, wow naman. So, ikaw yung naghintay yun. Ang tagal mo naghintay, tapos biglang may nag-cut at nag-park, no? At nung lumabas yung driver, parang wala lang siya. So, parang kinuha ang attention na, excuse me, I was waiting here before you, ganyan. So, sabi niya, wala namang pangalan sa'yo na sa'yo yung parking space. Parang, wow talaga. Alam mo yung... Dapat kasi nilagyan ng pangalan. Ang sarap. Ang walang yata. Baka kasi may pangalan diba, niya. Parang, you have no control over this type of people. So, just find another spot. Parang, you know, why are there people na so entitled? No? What makes them like that, di ba? Tapos yun, kaya gusto kong pag-usapan natin yan para maliwanagan na natin ako isipan. Inaaway mo. Ako ba yung nag-park? Para maliwanagan natin ang ating isipan at bakit may mga taong ganyan. Kasi pag sinabi mo entitlement, di ba, parang yung paniniwala nila yung sa sarili nila na deserve nila yung mga special treatment. May mga privileges sila, di ba? Ganyan, no? Yeah. Advantages sila sa isang bagay. Or having advantage sa mga bagay, di ba? Parang deserve nila yan above anyone else. Ganyan. They have, they have the inflated sense of self-importance and in-expect nila yung buong mundo nagre-revolve around sa mga gusto nilang mangyari. Hindi ka naman ganita. Talagang yung sila di ka nang sabi. Diba? Inflated. Nakakainit sa ulo na, diba? Ang haba-haba mo naghihintay. Tapos paglabas ng car, syempre di mo pa makikita kasi kasalubong mo na sa opposite side ka, diba? So paglabas ng car, ganun. Pag nagpas ng lumabas na car, may iba nang nakapark. Diba? Parang, wow, kakarating mo lang. Pero, well, so bakit nga ba sila ganyan? How do we identify this mga self-entitled people? Yung mga factors na nagko-contribute. Di ba? Oo, ano bang mga... Para may consider natin isang tao self-entitled. Oo. Kasi like, yung... Halimbawa, may ano din yung mga estudyante ba na
disturb nila itong ganitong grades. Diba? Ikaw, like, natuturo ka. May mga students, diba? Deserve. Walang ka-effort. Walang ka-effort. Nagpapagawa. Common to, nagpapagawa sa iba. Halimbawa sa mga research, ganyan. Tapos, pag-submit nila, they feel na they deserve it kasi nag-effort sila. Anong effort yun? Kinokopya nila. Nangopya na lang, gusto nila mas mataas pa yung grade nila sa kinopya. Yeah. O kaya pantay lang sila dapat. Oo no? Hindi sila pwedeng pantay kasi hindi niya sinama yung pangalan ng kinopyahan niya. At saka may mga kaibigan din tayo, diba, na pag sila yung nag-ask na lumabas, or let's say tapos nila you drop everything that you're doing. Tapos dapat prioritize sila. Dapat sila prioritize. Tapos yung mga, yun to, paragi natin nakikita to sa mga restaurants, mga customer na very rude sa mga customer service providers. Tapos sa mga call centers, I bet they have encountered a lot of like this. Yung nagde-demand ng solusyon agad sa problema nila. Minsan, yung problema nila nasusolve naman nila on their end. But they, small things, gusto nila agad-agad sinusolve ng mga customer service representatives. Kasi, it's your job. Parang ganun. Tapos, mga... Wala silang pagpasalamat, wala man lang silang gratitude. Oo, kasi trabaho mo yun And I deserve this because you need to attend to me because I'm the customer. Parang ganun. Yung mga nagdi-demand ng mga discount ba. Kasi palagi naman akong bumabalik-balik dito na customer. Wala bang discount? Parang sabi, suki niyo na ako wala bang discount? Wala bang discount? Or palagi... Magkano ba gusto nyo? Ito, mga... 80%. Ito, palagi to Parang, kasi palagi na silang, they are a repeating customer. Parang they feel they own na the facility na kung lalo pag may bagong staff ba, hindi sila kilala. Papa-importansya na parang, makicharge, manghingi ng ganito, and I have coffee. Ako na kape, walang na lang Actually, hindi. Talaga nagpapatimpla ng coffee. We have that. I encounter like that doon sa dati kong work. VIP. Nagpapa-VIP siya ba? Tapos, kasi nga, parang ganun, nandun siya palagi. So, under siya ng insurance. So, ang policy niya, VIP siya doon sa insurance. Pero, yung in-avail naman niya sa clinic, hindi naman pang VIP. So, it cost less than 500 pesos. So, nandun siya. Kasi nga, VIP siya na insurance, diba? So, nang pumunta siya doon, nanghingi siya ng coffee. Tapos, partner ng coffee. Ano ba? Yung hinihingi mo, mas malaki pa sa in-avail mo. Parang, wow ha, ano ba naman to? Sabi, gusto nyo po ba na masahe tsaka higaan? Oo. Kasi ililipat po namin kayo sa kabilang clinic. Diba? Nagpapano ka lang naman. Diba? Hindi ka na. Nako. Yung mga talaga yung mga entitled people. Hindi mo mag-appreciate. And ito common to din sa workplace. I know, managers and mga corporate leaders, they can relate ba yung mga rank and file na nanghihingi ng raise and feeling nila that they deserve it kasi matagal na sila sa kumpanya or after a year ganyan, parang wala bang raise, tapos hindi man lang nila tinitingnan ba yung evaluation nila or yung performance nila. Wala naman silang extra mal na nagawa or may mo pa nga, 'di ba? Pero for them, they deserve the raise Mahaba pa yung break time nila kasi sa trabaho nila. Tapos between sa ganun, nagchichismisan pa. Right. Totoo. That's true. Oo. May nakita nga akong sa social media ba, parang dala siya ng coffee. Ganyan. Galing siyang break. Tagal yung balik galing break. So kasi, parang, uy, ang ganda ng bag mo. Parang, chichismis lang siya sa mga kasama niya.
Tapos parang sinabihan siya, hindi ka pa ba mag-work? Hindi ka ba magsisimula pa? Natapos ka pa ng coffee, ganyan. Hala, lunch yun 3 o'clock na. Natapos pa din niya yung coffee niya. Tapos chismis lang siya sa mga kasama niya. Tapos almost 5 na. So nagpe-prepare na siya. Kasi magpa-5 na. Wala siya nagawang trabaho all afternoon. Sabi ko, itong mga, pero parang satire siya is an example ba? Parang, inano lang niya, in-exaggerate. Pero I would believe so, may mga ganun parang kill the time ba? So, but then, entitled sila na, bakit siya may raise, ba't ako wala? Ganun. Sila may bonus, ba't ako wala? Nag-ask ka pa, wala ka na nga tinarbaho. Wala ka na tinarbaho. Diba? Magmamadali ka pa pag-uwi kayo. Usual, makikita mo sa sorry pero usual, makikita mo sa mga ilang government Not everybody, but let's face it, we encountered a lot of like that. Yung pagdating sa malapit na usual 4 yata lang sila ngayon yung report. Sa mga 3:30 pa lang. Minsan 3 o'clock pa nga. Kasi 3 o'clock break time, di ba? Nag-break na yan. Snacks at 3 o'clock. Tapos dapat 15 minutes lang, umabot ng 3:30. Tapos 3:30 na, magpo-4 na, wala na. So technically at 3 o'clock wala ka na maasahan. But not naman all, hindi naman lahat. But other government employees also experience the same in other facilities, not just in government facilities. Diba? So parang, nakasit as an charter pa kayo dito, nakalagay pa sa wall, di naman napapalo. Tsaka yung tayo ng tayo ba? Nawala na naman. 2 na lang nga nag-entertain sa frontline. Nawala na naman yung isa kasi tumatayo na tayo. Diba? Yan, alam na may ginagawa pero minsan yung iba kasi nagkikita. Depende talaga sa employees. So these employees are self-entitled. Pag tayo nila, may ginagawa sila, di ba? Kasi tayo na tayo. Kaya nga, tayo ng tayo. Pero taga-picture kasi siya ng ID. Ano ba tinatayo niya? Di ba? So maintindihan mo naman kung related sa trabaho, pero kasi it's true I experienced that na parang ino-observe mo ba na parang ba't ang haba ng line na to, parang siguro baka matagal madali lang naman yung turnover ng per client ba, pero ba't ang haba, ba't ang tagal? Kasi pala umaalis siya tapos matagal siyang bumalik, nag-CR daw. Tapos may kinuha na naman. Tapos pumunta na naman sa kabila kasi may tinanong. Killing the time. Tapos magka-cut off na yan. Tapos tutulong na yung manager kasi marami pa natira, di ba? So strategy. For sure these people don't love their jobs. So yun, yun ang mga example ng mga self-entitled people, na parang they really feel that they are more privileged than others. Kasi let's try naman to understand them, bakit they display such arrogance. So minsan yung iba, for me, lack of empathy sila so they struggle to understand or appreciate the feelings of others. Probably that's how they were brought up siguro. So din-dismiss nila yung mga concern ng iba. Ito yung kailangan ng iba. They're somehow inconsiderate of others. Ikaw, ano pang sa tingin mo kaya bakit sila ganyan? Masabi ko na rin kanina, di ba? Maybe yung lack of gratitude or yung gratitude or recognition din sa service na ginagawa ng iba, diba? Nang bi-blame pa, quick to blame sila kaya masyadong demanding yung mga behavior yung mga tao. So nabanggit natin anong example natin kanina, demanding behavior. Tapos inconsiderate, lack of empathy.
Tapos may mga unrealistic expectations sila. Diba? Naghingi ng raise kahit hindi naman nila deserve sa performance. Tapos, they usually blame others. No? They don't really take responsibility kasi ng actions nila eh. And ito pala, ang hirap bigyan ng feedback ng mga self-entitled persons. Kasi they become defensive eh. And yun, they dismiss your point. Yung hindi na nakikita ba, may lalabas mo yung skill and art of persuasion para ma-convince mo sila na this is your mistake and there's an area for improvement. It's not something to criticize you. Parang ganun. They never admit their mistakes. No, never sila nag-a-admit. Kasi nga, they feel that Kasi entitled nga sila. Yeah. Na wala akong mali sa ginagawa nila. Kahit na meron. Kaya nga. Diba? So, bakit nga ba? Ba't ba sila ganyan? Nabanggit natin to dati sa previous natin na mga dun sa parenting among generations. Oo, tama. Yung upbringing. Yung mga kaya nga bloomers and tayo din naman generations natin, because we were products of strict parents, and yung parang pag sumagot ka parang pinipitik yung labi mo, diba? So how do different generation take self-entitlement? No, before that, identify muna natin kung bakit sila ganyan. Kasi nga, I just brought up the generation. Kasi, yung upbringing nila kasi, yung ng number one cause kung bakit sila nagkakaganyan. Because they were brought up that way. So, kasi, we're product of strict parents and grandparents. So, they brought up their kids na, hindi na pinapalo, very pampered, yung sinuspoil, tapos hindi na masyadong pinapagalitan, encourage to voice out, to verbalize what their thoughts are. Pero what I see there is they fail to reiterate the value of filtering, diba? And due consideration to others, yung understanding and considering the boundaries of others. Yan kasi hindi siya masyado na-emphasize. So, paglaki nila, sanay sila na they just, voice out what's in their head, what's in their minds, and they feel that I deserve this, and they feel that I am entitled to have this and to be this kasi I have a right. Para ganun sila eh. So, isa yan sa upbringing, and meron ding mga societal and cultural norms that plays a role, ini-emphasize masyado yung pagiging individual, individualism and self-promotion, which can foster entitlement. Kumbaga, correcting and trying to improve the new generation para siyang, instead of improvement, parang na-exage pa siya, kumbaga. So, kaya nasobrahan ba? In short, nasobrahan sila. So, yung iba, it's a defense mechanism. Low self-esteem eh. So they're just trying to compensate their insecurities by demanding special treatment. And syempre, the rise of social media. Yung masyadong because we like and comments on achievements of others, it encourages people now to showcase their lives and accomplishments. So, yung iba, they tend to believe that they are exceptional and deserving of special recognition. Kumbaga,
kahit hindi sila narcissist, parang nag-groom sila to be one. Or, they are narcissists by nature, but they were able to suppress it and hold it back. But then, they are encouraged to grow that narcissism in them because of social media. Totoo naman, and I really agree to that. Yeah, ikaw, Bes. Sabi ko na rin, diba? I mean, yung security, diba? Yung external validation, diba? Yung sabi mo yun sa narcissistic, maaaring ma-identify sila as a narcissistic individual. Yun. So, paano ba ma-overcome yun? Yung being a self-entitled person, how do you overcome it? Siguro, self-awareness. Dapat may practice mo yun, no? Yung awareness o yung tatawag nating self-awareness, di ba? Kasi kapag na-recognize mo and na-acknowledge mo yung sense of entitlement, yung self-entitlement, di ba? Magre-reflect yun sa mga situation na maaring nag-exhibit ka na entitled behavior, yun, di ba? Yung may consider mo kung ano yung dating or yung impact mo sa ibang tao, di ba? Siguro dapat aside from that is yung ma-develop mo yung empathy, diba? Diba? Yung empathy towards sa kapwa mo ba, diba? Sa paraan, diba? Isipin mo yung o ilagay mo yung sitwasyon mo or yung sarili mo doon sa kapwa mo, diba? Yeah, feeling parang putting yourself in their shoes. Diba? Kung saan you have to consider the perspective and the needs, diba? Kasi by doing that, diba, makakatulong yung para lalo maunawaan at ma-appreciate yung nararamdaman or na-experience ng iba, diba? Tapos examine mo din yung mga underlying beliefs tsaka yung mga assumptions na maaari makapag-contribute sa self-entitlement, ba? Maaari mong tanong yung sarili mo, di ba? Whether yung belief mo, fair, realistic ba to? Respectful ba to sa ibang tao? Di ba? Even, nire-respect mo ba yung boundaries nila? Di ba? And then, yun yung siguro kanina sinabi natin, ba, yung mga entitled or feeling entitled, hindi lang gratitude, di ba? Or pag-appreciate sa nagagawa ng iba, di ba? Yung contributions ng iba, di ba? So, kung yung mga entitled is lacking gratitude or appreciation on the part na parang para ma-overcome mo to. So, ano ba yung reversal na? You have to practice gratitude, di ba? Magkaroon ka ng sense of gratitude, di ba? Yes. Kung ano meron ka, tsaka yung kung ano yung naibibigay at naitutulong naman o maaari mong maitulong sa iba, di ba? Lagi kang magiging mapagpasalamat. Always be thankful, always appreciate, di ba? Yung mga ginagawang kabutihan sa iyo, di ba? Yung mga effort na ginagawa ng iba, di ba? Yung pag-support nila sa iyo, di ba? And maging accountable ka kasi na-mention mo rin kanina, di ba? Kapag ka isang tao is may self-entitlement, kahit mali yan, para sa kanila tama pa rin sila, di ba? Wala silang nagawang mali, di ba? Di ba? So, it's very important para ma-overcome mo yun. You have to accept accountability, di ba? Yung impact of your entitled behavior
to other persons, di ba? Mag-sorry ka, mag-apologize ka, di ba? Kung kailangan, di ba? And mangako ka na yung mga behaviors mo na ganun, babaguhin mo na. Kaya nga, sa pag-accept na accountability mo, kasama dyan na dapat ma-recognize mo na, or what do you call this, hindi ma-recognize, hindi embrace mo yung kababaan loob or yung humility, di ba? Sa paraan na alam mo, you should know your limitations, di ba? Matuto sa iba, or what we call learning from others, di ba? At give value sa contributions ng iba. Ikaw? Yeah, tama naman. And if you feel na self-entitled ka talaga, you seek feedback. No, you don't treat constructive criticism or feedback as something that's parang ina-attack ka. No, it's not. Try to find feedback that will help you improve and become a better version of yourself, because diyan naman tayo kasi mag-i-improve if we look deeper into ourselves kung anong mali sa atin, or if there are areas that we need to improve and correct. And then if talagang sobrang ingrained na yung pagka-self-entitled mo and palagi kang nagkakaproblema sa buhay mo dahil dyan, you can always seek professional help with a counselor or a therapist to help you identify and address the underlying issues. Bakit ka nagkakaganyan? Kasi hindi naman siya inborn. It's a product of environment and nurturing. Yung ganyan. And you will overcome it if you're just willing to do so. And like sabi nga ni Mal kanina, self-awareness is very important, because dyan pa lang sa self-reflection na yan, dyan mo makikita bakit. So yan. And isang point din siguro that we need to discuss, no, and share with them is kung older yung individual tapos yung karak niya is a very entitled young individual, how will they handle? Kasi kung young tapos older ang entitled, the young individuals will just let it be. But how about kung old? Kasi kung older, kasi medyo ang reaction kumbaga ba, and how ang impact sa kanila mabigat kasi yun kasi parang ang dating di sila nire-respeto, di ba? So parang yung boundaries nila sobrang na-cross kasi nga mas bata yung natatapakan, totoo. Yan, so paano nga ba pag yung older naman, how will the older generations or the older individual deal with this self-entitled young individuals? How will they manage it? For me, lead by example. No, if you lead them by example, you can always mentor them and coach them. And kasama na dyan yung pagbigay ng feedback, no? And you also show humility and respect. Kahit mas younger yan sa'yo, respect because respect pa din. So i-respeto mo muna sila so that they will respect you. So lead by example yan. And talagang may strong work ethic, lalo na sa trabaho, diba? Kasi baka naman nagrereklamo ka pero nakikita ka din naman nilang ginagawa mo din, diba? So yan, common yan sa mga supervisors with younger team members, subordinates, na nakikita silang ginagawa, hindi din sila fina-follow kasi nga may ginagawa din sila, like late sila, so hindi sila nire-respeto. So yun ang tingin ko na
one can how an older individual handles a young self-entitled person. We have to lead by example, di ba? Yung example sila sa pagtrato sa mga nakakabata, di ba? Be kind to them, di ba? Yung empathy, yung patience, di ba? Kasi in that manner, syempre, natututo yung mga bata sa kanila, di ba? Ano pa ba? Yun, iset nila yung siguro boundaries, yung accountability. communicate. Balik ulit tayo sa accountability. Siguro. Kasi napahalaga na yung mga bata ngayon matuto ng be accountable sa mga behaviors nila, di ba? Para sa ganun, matuto sila na whenever they made mistakes, di ba? Maging accountable sila. Hindi yung para kasi yung mga di ba? In denial sila sa mali nilang ginawa, di ba? Parang ayaw nilang tanggapin na nagkakamali sila. Or nagkamali sila. Yeah. And then, should teach them the value of effort. Yeah. Because they really need to hear it, Parang sharing with them that this is what you do, the hard work, share stories of hard work and perseverance and experience mo, and then ano yung naging outcome, no? And if hindi mo nagawa yun, ano kayang naging consequence if hindi mo nagawa yung hard work na yun, and ano yung feeling of highlighting yung satisfaction after that nagawa mong success after the hard work and perseverance, na iba siya in compare sa wala kang ginawa. And then yung may tinatawag ngayon dito sa Cebu ba, dawlim. Dawat limpyo. So parang tanggap lang ng tanggap ba. Halimbawa, sa isang grupo, wala naman siyang ginagawa, pero feel niya na dapat manalo sila, or dapat ma-acknowledge sila. So once they get acknowledged, so parang pa talaga sila. They feel that they really deserve it, samantalang wala naman silang contribution. At ano tawag doon dito sa Cebu? Dawlim. Dawlim. Akala ko downy yung... Sige na. Since nag-joke ka, sige nga, sagutin mo to. Sige. Sige, why did the self-entitled person bring a ladder to the bar? Sige nga. Yan na may ladder na yan. Yan ladder na yan. Aalisin ko yung talaga yan. Dapat tinatanggal yan eh. Sige, bakit? Bakit? Sige, why? Because they heard the drinks were on the house. Ito. Bakit ang self-entitled person brought a ladder to the job interview? Why? Because they thought they could climb the corporate ladder without any effort. Talagang sinusuwak mo, Sinusuwak mo talaga. Pero, siguro, dapat maunawaan din natin na we have to remember na yung pagdidil or yung pagharap or yung dealing with entitled behavior, proseso yan eh. Kaya nga, it requires ongoing effort and mahabang lots and lots of patience. Kaya kailangan dyan yung continuous open communication, di ba? Yeah. Yung lagi natin sinasabi ito familiar na sila dito yung pag-set ng boundaries, di ba? Yung how you communicate your boundaries. Prioritize sa pagpo-promote ng mutual respect sa mga older individuals, di ba? Tapos yung mga older individuals mag-set ng example sa mga younger individuals para matutunan nila yung mga dapat matutunan, magkaroon sila ng healthier mindset, di ba? Yeah. And yung behavior tsaka values nila, di ba? Ma-improve, ma-develop ba tawag doon?
Diba? And matutunan nila kung paano mag-respect sa boundaries ng iba. Yeah, and yung sabi mo kanina, encourage gratitude kasi if you try to count your blessings and then appreciate how small it is, you're slowly rewiring your brain to be more positive kasi. To be more positive, more considerate kasi nga mas nakikita mo yung maliliit na bagay to be thankful for. So, importante din yan. And kung mas older man na parang na-offend ng younger na self-entitled person, always remember, ikaw yung older eh. So, be the bigger person. And, you know, try to understand na ganito sila and ito yung pwede mong gawin. So, if you don't know naman the person, like yung nangyari sa akin sa parking, although he's older than me, he's not younger, but you know, if example, if he's a younger person and it doesn't matter, you don't know the person anyway, just, you know, let it go and brush it off kasi you can't do anything about it. You know, it's beyond your control already. Alam nga naman, bababain ko siya tsaka aawayin ko siya. There's no sense. Diba? So, there's no point. Wala ka namang makukuha dun. Tsaka mag-effort ka pa, sakit pa sa puso, sakit pa sa utak, di ba? So, stress lang yan. So, hindi naman. But you don't need to do that. But if it's within your environment and circle naman, and within your reach naman, na pwede mo naman silang i-mentor and, you know, yun lang. Pwede mo siyang gawin and maintain an open dialogue talaga and maintain the respect, sabi nga namin kanina. At saka sangkatutak na pasensyang babaunin mo. Bili kayo ng ano? Yung biscuit na ganun, di ba? Yung mga matatanda. May biscuit talaga na matatanda ang tawag doon. Pasensya ba tawag doon? Pasensya? Yung bilog. Oo. Pasensya. Yun, lagi kayo magbabaon nun. Hindi, pero we're giving emphasis sa mga older ones to be a good example or lead us example, di ba? Kasi naalala ko yung actually ginagamit dito dati ng mga ng mga nangangampanya yata. Bata pa ako, lagi ko nadidinig na yung ginagawa ng matanda. Sinusunod ng mga bata. Parang sa mata ng bata. Sa mata ng bata. Palaging tama ang mga matatanda. So, kaya dapat kung gusto nating mag-guide yung mga kabataan na malayo sa pagiging self-entitled, tayo muna makita nila, di ba? Yes. Good example, di ba? Like, yung may din ako, na-encounter din ako, na-experience din ako na parang on the daanan siya right of way, nilalagyan ng mga manok, yung mga pangsabong na manok ang sides. And kasi marami na, nauusog na sila almost sa gitna ng daan na hindi na mahirap nang dumaan yung sasakyan. You have to call the attention para they can put it on the side ba. So hanggang naging siya, parang naging heated argument siya kasi nga hindi naman sila taga doon, ang layo ng parang 2 blocks away, but then nandun kasi yun ang parang malapad. So, dun sila naglagay. And since it's a village, so parang hindi naman siya nadadaanan ng mga probe, yung mga authorities until you complain. So, nung sinabihan ng nung may-ari ng corner house, ng dead-end house na dumadaan doon, ang sinabihan sila na wag niyo ilagay dito kasi nga daanan namin to, ganyan, at saka your block almost blocking the way pa, lang. So sabi nila, bakit daan mo ba to? You don't own the road. This is a barangay road, so technically parang they have equal rights to that. Yeah. So parang sinasabi ng na
yeah, kung gusto nyo, doon kayo para sa harap ng bahay nyo, wag dito kasi hindi nyo naman lugar to. Tapos man sinabi, lugar mo ba to? So, nagalit yung may-ari. So, kung sabi niya, kung magkukwentahan man lang tayo ng rights to this road, sige, sino bang mas malaking tax na binabayad? Wow. Oh, ginanon niya kasi alam niya mga informal settlers na I don't know if sa kanila ang mga manok, but I think lang sila parang inutusan lang. So they were paid to take care of those So yun ang sinabi niya, kayo ba magbabayad ba kayo ng tax? Hindi naman kayo nagbabayad ng tax So kwentahan tayo, sino may equal rights. So sabi ng mga nagte-take care ng manok, wag naman ganun, bakit ka ganun, porque ganyan, may kotse ka ganyan. Sabi niya, hindi parang kami pa yung dinedihado nyo, parang sabi ng kami pa dinedihado nyo, we allowed you naman na maglagay dyan, pero consider din naman na dumadaan kami dito. Hindi naman every time hihintayin namin, patawag pa namin kayo, hintayin naman namin kayo para you put your manok on the side. Kasi yung cage kasi malaki, diba? Parang nag-occupy siya ng space. Obstruction. So nag-o-obstruct. So, yun. Kasi nga, self-entitled. Both are self-entitled. So, naalala ko, mahal. Yan. Naalala ko na. Tamo. Actually, hindi ko naalala Sinearch ko pa So, ano ba talaga naalala mo hindi? Hindi. Baka makaka-copyright tayo. Yung sinasabi na ang matanda dapat pag-set ng example sa mga bata. Kasi, ang sabi nga, di ba, sa commercial, di ba, yung isang pagkakamali ay nagiging tama kapag ginagawa ng matanda. True. Salamat, YT. Yan, totoo yan, di ba? Hindi kasi kaya talaga siya sinearch. So, hindi ko kasi lead by example. Kasi do you know about 80s yun, no? Moving forward. Talaga nag-ano sa age. Okay, tama. Totoo naman nga, lead by example. Oo, yun lang. If you really want to correct. Talaga may share kasi I feel na parang mas may impact di ba? Sige, share mo pa. Ano lang Tapos na. Baka sili na tayo sa commercial. Ano yan may jingle pa nga yan nakalimutan ko na But anyway, so yun ang take namin sa mga self-entitled. So these persons is either they are groomed or they are brought up that way. Kaya naging ganyan sila. Yeah, they're raised to be that way. And their behaviors are products of how they were raised. So, with the intention that they become, their voice out their ideas, na hindi sila naging timid and just, sit on the corner without emphasis on filtering. Kaya naging ganyan sila. Or some, just a defensive mechanism for those who have low self-esteem. Ano ba? Meron ba tayong nakalimutan na pag-usapan? Yeah, I think we already we already tackled what we need to discuss. Nagdahil lang talaga sa parking. Yung kasi ang route niyan, yun ang route cost nun. Kaya ito nag-iusapan namin. Dahil sa parking, talagang parking talaga diba? Hihintay ka ng matagal tapos bigla lang, tapos wala lang. Talagang noot butol yung talagang inis mo diba? Pero yun pala, that's how it was. Siguro na lang, really, let go na lang, shrug it off. Yeah. Kasi it's just a waste of time. Wala ka naman magagawa din At for sure, oras ng pagtalo. Instead of finding another spot na oras ng ubos mo pa yung pagtalo, at hindi naman talaga niya ililipat yung sasakyan niya. Tsaka hindi naman siya aamin na siya mali. Oo. Entitled nga siya. Tsaka
aabot kayo sa papatawag ng guard, titingnan nyo yung CCTV kung sino talaga nauna, Hindi na kayo nakapamili. kung ano mo yung time mo, nakabalik ka na siguro sa pamimili, di ba? Nakapark ka na, nakabalik ka na. So, it's not worth it. Kasi, you have to remember, they are wired that way ng matagal na, hindi naman siya overnight. Kahapon di ganyan, tapos ngayon naging ganyan. Hindi siya overnight. So, unless you're in the capacity or you're in the proximity na pwede mo silang i-guide and tulungan to overcome their self-entitled behavior, you can do it. But if not, don't waste your time. These are people whom you cannot help. And don't stress yourself. Ang haba pa ng araw, di ba? Sabi ko rin kanina. There are a lot of good things in the Siguro world. yung pinaka-final ko. Di ba? Yung pag-deal sa entitled behavior is a process, di ba? That really requires ongoing effort and mahabang pasensya. Kaya magbaon kayo ng biskwit na pasensya. Yeah. Pasensya. Ay, masarap yun. Okay? Tara na. Oo nga eh. So, thank you for listening to us this morning at sana may natutunan maraming salamat. kayo at sana mas naintindihan nyo ang mga taong self-entitled at hari naway pag na-encounter nyo at within your area and within your proximity na pwede nyo naman silang tulungan to get out of that, overcome that self-entitled behavior, then you are welcome to do so. So, thank you again for watching and being with us this morning. And to all the Sausaweros, Armados, Kabugeras, and our classmates with Teacher Mark, and to all our friends who are listening to us this morning, maraming salamat po. And gusto kong pasalamatan pala, nakalimutan natin nung last anniversary natin, yung pag-greet sa atin ni Bro Mike, ni Teacher Mark. Oh, Thank you very much. Thank you po sa lahat naman nag-greet namin din sa comment section. To all our friends who greeted us. Kasi nila tayo sa LS nila. Yes. And to all who help us promote our channel, like Perfect Defect, like Due Process. Yeah. Thank you very much for supporting us. And we hope we give justice to the topic this morning. Dahil sa parking. Dahil sa parking. Dahil sa parking. Dahil sa parking. And I know a lot can relate to this one. No, common yan eh. But yeah, so maraming salamat sa lahat and always take care. Yes. Put your trust in God and always pray, di ba? And sana'y maganda din ang inyong umaga kagaya ng umaga namin. And hope to see you again in our next video. Remember, always put God first in everything that you do. And pahabol, we are now available in Spotify. And you can also check our reels and our Facebook page. Yes. With the same title, Mornings with Vince and Ira. Bye. Bye. Ba't parang may tune yung bye mo? Kakanta ka ba? Hindi. Epekto yan ng siya. At dahil sa epekto ng siya, magpipimon ako. Ew.